Ang mga aralin sa video na ito ay una, pagtalakay sa halimbawa ng tekstong biswal. Ikalawa, mga mahahalagang tanong ukol sa halimbawa ng tekstong biswal at gabay na sagot. Narito ang halimbawa ng tekstong biswal. Pagmasdan at suriing mabuti ang nasa iyong screen. Ito ay halimbawa ng isang graphic organizer na kalahad ang panahon sa ating kasaysayan, mga panitikang umiral, mga manunulat na sumibol at ang kanilang mga akda. Galugarin na natin at unawain ang nilalaman ng graphic organizer na ito. Ang tekstong biswal na ito ay isang graphic organizer o concept map. Sa bahaging ito, inilalahad na sa panahon ng Amerikano, mayroon tayong umiiral na panitikan at ito ang panulaan, maikling katha, dula at nobelang Tagalog. Dumako tayo sa bahaging panulaan sa panahon ng Amerikano. Sa panulaan, kilala sina Lope K. Santos na tinaguriang ama ng balarilang Pilipino. May sagisag na sikretang gala at verdugo. Si Jose Corazon de Jesus na tinaguriang hari ng balagtasan at may akda ng isang punong kahoy at si Florentino Colliantes na sinulat ang mga akdang parangal sa bagong kasal, ang magsasaka, ang patumpik-tumpik, lumang simbahan at iba pa. Sa maikling katha naman sa panahon ng Amerikano, nakilala sina Deo Gracias A. Rosario na tinaguri ang ama ng maikling kwentong Tagalog at lumikha ng Aloha. Si Sergio Panganiban na naisulat ang unang kwentong may banghay na pinamagatang Bunga ng Kasalanan taong 1920. Pagdating naman sa dula sa panahon ng mga Amerikano, nakilala sina Severino Reyes na tinaguri ang ama ng dulang Tagalog at may akda ng walang sugat at si Aurelio Tolentino na may akda naman ng kahapon, ngayon at bukas. Sa nobelang Tagalog naman sa panahon ng mga Amerikano, nakilala si Valeriano Hernandez Peña. Sagisag niya ang Quintin Kulirat at siya ang may akda ng Nena at Neneng. Pagmasdan muli sa kabuuan ang graphic organizer na nasa iyong screen. Sa kabuuan, mas malinaw na balangkas ng mahahalagang impormasyon tungkol sa panitikan noong panahon ng pananakop ng Amerika sa ating bansa ang ating nalikha gamit ang graphic organizer na ito na halimbawa ng tekstong biswal. Dumako tayo sa mahahalagang tanong ukol sa halimbawa ng tekstong biswal at gabay na sagot. Unang tanong, anong uri ng tekstong biswal ang halimbawa na ito? Pagmasdan ang nasa iyong screen. Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang tekstong biswal na nakikita nyo sa inyong screen ay halimbawa ng graphic organizer o concept map. Ikalawang tanong, ano ang paksa ng tekstong biswal na inyong nakikita sa screen? Narito ang gabay na sagot. Ang paksa ng tekstong biswal na ito ay panitikan sa panahon ng mga Amerikano. Ikatlong tanong, ano-anong mga impormasyon ang ipinakikita nito? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ipinakikita ng tekstong biswal ang mga sumusunod na impormasyon. Una, mga anyong pampanitikan noong panahon ng mga Amerikano, tulad na lamang ng panulaan, maikling katha, dula at nobelang Tagalog. Ikalawa, mga manunulat o makata na nakilala sa bawat anyo ng panitikan. Ikatlo, mga taguri o bansag sa kanila. Ikaapat, mga akdang isinulat nila.
Ika-4 na tanong, papaano nahahati ang mga impormasyon sa tekstong biswal? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang impormasyon ay nakaayos sa paraang punong kahoy o tree diagram. Nagsisimula sa pangunahing paksa, panitikan sa panahon ng mga Amerikano. Nahahati sa 4 na sangay, panulaan, maikling katha, dula at nobelang Tagalog. Bawat sangay ay may mga manunulat at ang panghuli, bawat manunulat ay may kalakip na taguri at mga akda. Ika-5 tanong, suriin ang mga impormasyon. Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang tekstong biswal ay nagbibigay ng malinaw at sistematikong paglalahad ng mga manunulat at akdang umusbong sa panahon ng mga Amerikano. Ipinakikita nito ang pag-unlad ng panitikang Pilipino mula sa mga tula, dula, maikling kwento hanggang nobela. Makikita rin ang mga ambag ng bawat manunulat sa pagpapayama ng wikang Tagalog at panitikan. Ang organisasyon ng impormasyon ay nagpapadali sa pag-unawa sa ugnayan ng mga anyo ng panitikan at ng mga manunulat noong panahong iyon. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.